Mga kaibigan, matapos kong mapanood ang episode 8 sa palagay ko, alam ko na paano gumagana ang digital na sirko. Hindi lang mga detalye o hinala na walang pinapatunayan, kundi isang bagay na lubos na nagpapaliwanag ng buong digital na sirko. Si Pomni ay hindi talaga na-trap. At wala ni isa sa sirko ang may totoong paraan para makatakas. Kung gusto mong malaman kung bakit, manatili ka lang dahil sasabog ang otak mo sa teoryang ito. Kung mag-iisip ka lang ng sandali, Napakaraming bagay sa digital na sirko na wala talagang malinaw na paliwanag. Halimbawa, hindi mo alam kung gaano nakatagal ang mga karakter sa loob. At kahit ganoon, wala silang kailangan. Mas malala pa, sa tagal ng panahon, wala pang nakalabas. kaya bang makatakas sa sirko o hindi? Para masagot ito, kailangan nating unawain ang mga sumusunod. Marami ang nag-akala na lahat ng karakter ay nakulong sa kanilang isipan sa sirko. Ibig sabihin, Sa isang bahagi ng totoong mundo, naroroon ang kanilang mga katawan na nakakonekta sa sistemang ito. At may sense naman, mukhang ito ang pinakasimpleng paliwanag. Mga totoong tao na natrap sa isang virtual na mundo. pero may malaking problema. At yon ay may mga detalye na hindi tugma sa teoryang ito. Talaga, habang mas pinagmamasdan mo ang digital na sirko, mas nagiging malinaw na hindi ito gumagana na parang isang simpleng tao lang na natrap sa isang virtual reality na laro. Dahil kung totoo ngang umiral ang kanilang mga katawan sa totoong mundo, kailangan nilang kumain, matulog, at manatiling buhay sa kahit anong paraan. Pero sa loob ng sirko, Hindi talaga nangyayari yon. Sila mismo ang magsasabi. Hindi, kasi hindi namin kailangan kumain, uminom o matulog sa digital na mundo. Ang digital na pagkain ay nagbibigay lang ng virtual na pakiramdam, pero walang nutrisyong benepisyo. Hindi nila kailangan yon. At medyo kakaiba yon. Kasi kung ganon, paano nila napapanatiling buhay ang kanilang pisikal na katawan? pero ang pinakakilabot na detalye Ay kapag di umano ipinapakita nila sa atin ang totoong mundo. Nakikita natin ang isang computer, isang pares ng salaming pang virtual reality, at isang bakanteng upuan. Kaya kung walang nakaupo doon, ano nga ba talaga ang naiwan sa loob ng sirko? Para maintindihan kung ano ang maaring nangyayari dito, kailangan nating balikan ang isang kwento na dati nang gumawa ng ganito. Soma. Sa Soma, sinusundan natin si Simon Jarrett, isang lalaki na pumayag na sumailalim sa brain scan bilang bahagi ng isang experimental na gamutan. Isang bagay na sa teorya ay hindi dapat magdulot ng masamang epekto. Pero matapos ang prosesong iyon, nagising siya sa mas malalang lugar. Pero kaya pa rin niyang mag-isip, makaramdam at umiral. At doon niya natuklasan ang katotohanan. Dahil ang umiiral sa lugar na yun ay isang kopya ng kanyang kamalayan. Isang bersyon niya na naniniwalang siya ang orihinal. At habang patuloy na nabubuhay ang kopyang iyon na iniisip na makakatakas siya, ang totoong Simon ay hindi talaga naroon. At dito nagsisimulang magkaroon ng mas madilim na anyo ang lahat. Dahil ito mismo ang maaring nangyayari sa digital na sirko. Hindi lang sila, basta mga taong natrap na pilit lumalabas. Sa halip, mga kopya sila na naniniwalang minsan silang naging bahagi ng isang katawan. Kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga piraso, mapapansin mong hindi lang ito teorya, kundi isang pattern. Una, hindi nila kailangan kumain. Pangalawa, paano nakapasok si Pomni? Alam nating nagsuot siya ng helmet sa abandonadong lugar. Isang lugar na kitang-kitang walang kahit ano. pwedeng mabuhay ng ilang oras, Araw o gaano man katagal ang karanasan niya sa sirko. Kaya, sa ideyang ito na may katawan na naghihintay sa labas, wala na itong saysay. Kasi, paano pa siya mabubuhay? At pangatlo, ang upuan. Mahalagang sandali yon dahil hindi lang basta detalye yon. Kapag nakita natin ang totoong mundo, nandoon ang upuan. Pero, walang nakaupo. Walang tao. Nakakonekta ito. At sigurado akong marami ang hindi napansin yon, pero maaring isa itong malaking pahiwatig. At sa huli, nandyan ang pag-uugali ng mga tauhan. Ang krisis na nararanasan nila at ang paulit-ulit na pagkalito sa tunay nilang pagkatao
pati hindi maalala ang nakaraan. At kapag pinagsama-sama mo lahat ito, makakakuha ka ng mga nakakaintrigang konklusyon. At dito ka hahantong sa isang paliwanag. Hindi talaga nakakulong ang mga karakter. Sila lang ay mga bersyon na hindi kailanman lumabas. Ibig sabihin, walang dinala sa sirko. Basta kinopya lang ang kanilang mga kamalayan. Paano? Eksaktong sa sandaling, sinuot nila ang helmet. Hindi lang sila naglaro, ang kanilang mga kamalayan ay na-scan at na-doble. Habang nagigising ang kopyang iyon sa sirko, inakala niyang siya ang orihinal. At ang totoong tao ay basta na lang umalis. Inalis niya ang salaming pang virtual reality at bumalik sa kanyang normal na buhay. Kaya pala bakante ang upuan. At ayun mga kaibigan, may luhika talaga ito at medyo nakakabahala. Dahil kung totoo ito, ibig sabihin, ang totoong sila ay umalis na. Hindi kailanman natrap ang orihinal na tao at hindi rin niya alam ang nangyari. At kung titigil ka para pag-isipan ito, mas malalim pa ito kaysa sa takot. Dahil kung ganoon, ano nga ba talaga ang mga karakter? Kung ang alaala at nakaraan nila ay hindi kanila kundi naranasan ng iba. Hiniram lang nila ang pagkakakilanlan na yon. Nakakabalib dahil parang may damdamin ang mga karakter. Pero paano kung malaman nila ang totoo? Ano ang mangyayari? Doon na magiging mahalaga kung makakalabas sila o hindi. Dahil kahit makahanap sila ng labasan, saan naman sila pupunta? Walang katawan na naghihintay at wala ring lugar na babalikan. At ang magiging kapalaran nila ay manatili sa circus. Nakakabahala pa. Kasi pag tiningnan mo ang mga karakter ng ganito ang nasa isip mo, biglang nagkakaroon ng saysay ang lahat. Hindi baliw si Kinger. May alam si Kinger na ayaw niyang ibahagi. May mga sandali na malinaw ang kanyang pag-iisip. Pero parang alam niya ang katotohanang mahirap tanggapin ng iba. Kaya ganun ang pamumuhay niya. Parang ang pananatili sa dilim ang tanging paraan para hindi siya tuluyang mawala sa sarili. Si Jax ay hindi lang sarkastiko o magulo. Parang may iniiwasan siya. Parang alam niya na may mas masama pa sa labas. O para mas kaya niyang tiisin ang buhay sa sirko kaysa sa iniwan niya sa likod. Tapos nariyan si Gangle na nagpapagulo sa atin dahil sa kung paano siya. Kasi kung peke lang talaga ang lahat sa sirko, kung puro walang kwentang kopya lang, bakit si Gangle ay totoong nagdurusa? Bakit parang totoo ang nararamdaman niya? Kasi mga kaibigan, totoo talaga. Kahit na kopya lang ng kamalayan yon, hindi mahalaga. Totoo pa rin ang nararamdaman nila. Hindi lang sila basta mga karakter na natrap. Tunay na kamalayan sila na pilit hinahanap ang kahulugan ng kanilang pag-iral. Sa isang lugar na baka simulat sa pool ay wala talagang daan palabas. Ngayon, pag-usapan natin ang tanong. Ano ang mangyayari kung malaman nila ang katotohanan? Isipin mo sandali na naintindihan ni Pumni ang nangyayari, na wala talagang katawan na naghihintay sa kanya at wala ring naghahanap sa kanya sa labas. Isipin mo si Kinger na kinukumpirma ang matagal na niyang hinala, kaya iniiwasan niyang mag-isip ng sobra dahil alam na niya sa loob niya ang katotohanan. Isipin mo si Jax na hindi lang hinaharap ang nakaraan niya, kundi nauunawaan din na hindi siya ang orihinal na may gawa ng mga pagkakamaling iyon. Sulit pa bang tumakas kung alam mo na ang lahat ng iyon? Dito pumapasok na ang teoryang ito ay hindi na lang basta teorya, kundi maaari ng maging opisyal. Baka hindi naman talaga ang problema ay ang paghahanap ng labasan. Baka hindi naman talaga sila nakulong. Ayun mga kaibigan, ito ang teoryang posibleng magpaliwanag sa nangyayari sa sirkong digital. Lahat ng mga pahiwatig at detalye na nakita natin ay mukhang may sapat na lohika. Kaya naman si Kane ay pilit na ginagawa ang lahat para makalimutan nila ang ideya ng paghahanap ng labasan. Ngayon, napapaisip ako ng ganito. Kung sila ay mga simpleng kopya lang ng totoong kamalayan, ang mga karakter bang na-abstract ay basta na lang nabura? Sabihin nyo sa amin kung ano ang opinyon nyo tungkol sa teoryang ito at kung may iba pa kayong paliwanag. Babasahin namin ang mga komento nyo.